na halos hindi marinig, isang boses na parang kaluskos ng gatuyong dahon. Pero magingat, kasam nga kinukupkop mo. Tumingin siya sa direksyon ni Fina na nakatayo sa kusina na parang isang estatwa. Baka isang araw, pagpapatuloy ng bulong ni Paulo, kapag gutom na sila at wala ng hayop na makain. Ikaw na ang susunod nilang pagkain. Ang masalitang iyon ay tumuso sa puso ni Tessa na parang mga karayom na may lason. Ito ang kanyang pinakamalalim na takot, binikas ng kanyang pinakamatinding kaaway. Ito ay isang perpektong atake, hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang isipan. Idinisenyo para sirain ang anumang natitirang tiwala sa pagitan nila ni Fina. Tumayo ng tuwid si Paulo. Ngumiti ulit sa lahat. Sige, mauna na ako. Babalik ako para sa hapunan. At lumabas na siya. Iniwan si Tessa na nakatayo roon. Nanginginig, hindi dahil sa takot kay Paulo, kundi dahil sa lason ng pagdududa na muling gumapang sa kanyang puso. Tumingin siya kay Fina at sa isang saglit, hindi na niya ito nakita bilang isang biktima. Nakita niya ito bilang isang posibleng banta. Eksakto kung gaano ang gusto ni Paulo na makita niya. Ang lason na iniwan ni Paulo ay mabisa. Sa buong maghapon, hindi maalis sa isipan ni Tessa ang kanyang salita. Baka isang araw, ikaw na ang susunod nilang pagkain. Pinagmamasdan niya si Vina habang ito'y nagtatrabaho sa kusina. Bawat kilos nito, bawat pagivang-bawang, bawat pagalo sa kaldero ay tila may dalang panganib. Ang dating pasasalamat ay nabahiran ng malalim na pag-ingat. Ang dating awa ay natabunan ng takot para sa sariling kaligtasan. Nang magsara sila ang gabing iyon, siniguro ni Tessa na nakasara ng mahigpit ang lahat ng pinto at bintana. Ang simpleng gawain ay naging isang ritual ng pag-ingat na parabang ang matrangka at kandado ay sapat para pigilan ang mahalimaw sa labas man o sa loob. Leo, dito ka sa tabi ko matulog ngayong gabi. Sabi niya sa anak, hindi na nagbigay ng paliwanag. Bakit po, Mommy? Basta, dito ka lang, sagot niya. Ang boses ay mas mariin kaysa sa kanyang intensyon. Ang tensyon sa pagitan nila ni Vina ay halos nahihipo, walang imikan, tanging ang mga tingin na nag-iwasan. Pumasok si Vina at Sarah sa bodega at isinara ang pinto. Pakiramdam ni Tessa ay bahagya siyang gumaan. Ngunit alam niyang ilusyon lang iyon. Nakatulog si Leo sa isang banig sa sahig ng sala, habang si Tessa ay nakaupo sa isang silya, hindi mapakali. Pinakikinggan niya ang bawat tunog, ang ugong ng ventilador, ang paminsan-minsang pag-ingit ng yero, ang pagtahol ng aso sa malayo. Pagkatapos, may narinig siyang isang bagong tunog. Mahina sa simula, isang tunog na pamilyar ngunit wala sa lugar. Uha, uha, isang iya, iyang, isang sanggol. Nangunot ang noo ni Tessa. Sino namang magdadalang sanggol sa labas sa ganitong oras? Baka pusa lang. Ngunot ang tunog ay nagpatuloy, mas malinaw, mas desperado. Tila nanggagaling ito sa madilim na eskinita sa gilid ng kainan. Uha! Uha! Nagising si Leo. Mami, ano yon? May baby na umiyak. Pusa lang yan, ana. Matulog ka na ulit. Bulong ni Tessa, ngunit maging siya ay kinakabahan na. Ang giyak kay biglang lumipat. Ngayon, tila nanggagaling na ito sa likuran ng kainan, malapit sa bintana ng kusina. Mas malakas, mas nakakahawa. Uha! Wah!
Isang malakas na kalabo ang yumanik sa buong kainan na sinundan ng tunog na babasak na salamin. Napatayo si Tessa. Ang puso ni Yayi biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Hinila niya si Leo sa kanyang likuran. Mula sa nabasak na bintana sa kusina, isang maliit at maitim na nilalang ang mabilis na gumapang papasok. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. Ang katawan nito ay maliit, parang sa isang bata, ngunit ang balat ay kulayabo at kulubot. Ang mamata nito ay malalaki at pula, nagliliyap sa galit. Ang bibig nito, na punong matutulis na ngipin na parang mga karayom, ay nakabukas sa isang tahimik na pagsisitsit. Isang tiyanak. Ang makuwento ni Lola ay biglang nakaroon ng muha. Bumukas ang pinto ng bodega. Lumabas si Fina. Ang mukha ay isang maskara ng pagkagulat. Sa likod niya ay si Sarah na napasigaw sa takot. Ngunit ang tiyanak ay hindi sila pinansin. Ang mga mata nitong pula ay nakatuon sa isang target, kay Leo. Sa isang iglap, tumakbo ang halimaw. Ang bilis nito ay hindi kapanipaniwala. Gumapang ito sa sahig, sa dingding. Pagkatapos ay tumalon papunta sa direksyon ni Leo. Leo, sigaw ni Tessa. Itinula niya ang kanyang anak at humarang. Kinuhit ang pinakamalapit na bagay, isang upuang kahoy, at ipinukol ito sa nilalang. Tumama ang upuan, ngunit tila hindi ito ininda ng tiyanak. Umikot lang ito at muling sumugod. Napaatras si Tessa, natisot at bumaksak sa sahig. Hila-hila si Leo sa kanyang yakap. Wala na siyang magawa. Ipinikit niya ang kanyang mata. Hinihintay ang sakit, ang nangipin. Ngunit sa halip na sakit, isang malakas na ungol ang kanyang narinig. Isang ungol na hindi galing sa tiyanak. Isang ungol na malalim, gutural, at puno, isang bagay na mas matanda at mas mabangis pa kaysa sa maliit na halimaw. Idinilat ni Tessa ang kanyang mamata. Nakatayo si Fina sa pagitan nila at ng tiyanak. Ngunit hindi na ito ang Fina na kilala niya. Ang kanyang katawan ay tila mas tumangkat. Ang kanyang mga balikat ay mas lumapad. Ang kanyang mukha ay nakangitnit. Ang labi ay nakangat. Nagpapakitang ng mapangil na bahagyang humaba. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba, itim, at matutulis na parang maapunyal. At ang kanyang mamata, ay dalawang nagliliyap na pulang uling, punong walang halong baksik. Huwag, umungol si Fina. Ang boses ay hindi na boses ng tao, mong, sasaktan, mga, bata. Sa isang bilis na hindi na nasundan ng mata ni Tessa, dumamba si Fina. Ang sumunod ay isang saglit na punong kaguluhan, isang blur ngang kulay abo at itim, na tunongang kalmot ng pagsisitsit, laman na napupunit. Hindi ito isang laban, ito ay isang pakpas lang. Pinigilan ni Fina ang tiyanak sa ligamit, ang isang kamay. Itinaas ito sa ere. Napupumiglas ang maliit na halimaw. Kinakalmot ang braso ni Fina, ngunit walang epekto. Ginamit ni Fina ang kanyang kabilang kamay, ang kanyang naitim na kuko at isang mabilis na kilos. Isang tunog na malutong at basa. Snap! Katahimikan. Binitiwan ni Fina ang tiyanak. Bumaksak ito sa sahig na parang isang basahan. Ang ulo ay nakapilipit sa isang anggulong imposible. Patay na. Huminga ng malalim si Fina. Ang kanyang dibdib ay umaalon. Dahan-dahan, ang kuko niya ay umikli. Ang mapangil niya ay bumalik sa normal. Ang apoy sa kanyang mamata ay unti-unting namatay. Nag-iwan ng isang tinging pagod at takot-takot, hindi sa halimaw kundi sa reaksyon ni Tessa.
Tumingin si Fina kay Tessa na nakayakap pa rin kay Leo, walang nagsalita. Sa sandaling iyon, ang lason na iniwan ni Paulo sa isip ni Tessa ay nawalang bisa. Lahat ng pagdududa, lahat ng takot kay Vina ay natunaw. Pinalitan itong isang damdamin na mas malakas pa, pasasalamat. Isang nakakalulang aloneng, pasasalamat. Ang nilalang na kinatatakutan niya ay ang siyaring nilalang na walang pag-aalinlangang nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Dahan-dahang tumayo si Tessa. Hila-hila pa rin si Leo. Okay ka lang anak? May masakit ba sa'yo? Umiling si Leo. Ang mukha ay nakasupsop sa damit ng kanyang ina. Nanginginig. Ibinaling ni Tessa ang kanyang tingin sa walang buhay na tiyanak. Ang kasuklam-suklam na itsura nito ay nagpaalala sa kanya kung gaano kalapit ang panganib. Pagkatapos, may napansin siyang kumikinang sa dibdib ng tiyanak, nakasabit sa marumi at punit nitong damit, isang bagay na metaliko. Dahil sa kuryosidad na mas malakas pa sa kanyang pakasuklam, lumapit siya, yumuko siya. May bahit ng pag-alinlangan, hinila niya ang bagay na iyon. Ito ay isang kuwelyo. Isang pilak na kuwelyo, elegantang tingnan na may nakaukit na letrang P. Paulo. Ito ang kaparehong kuwelyo na nakita niya sa manggas ng polo shirt ni Paulo kaninang umaga. Nabitawan ni Tessa ang kuwelyo na para siyang napaso. Tumingin siya kay Fina. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa realisasyon. Ang kuwento ni Fina, ang banta ni Paulo, ang pag-atake. Lahat ay totoo. Ang halimaw na pumasok sa kanyang bahay ay isang alagat lang. Ang tunay na pupatir ay ang lalaking may ngiting na kalalason. Ang kanilang kaaway ay iisa. Ang katahimikan na naiwan pagkatapos ng laban ay mas nakakabingi kaysa sa kaguluhan. Nakatitik si Tessa sa pilak na kuwelyo sa kanyang nanginginig na palat. Ang letrang P ay tila ng uyam, isang pirmang demonyo sa kanyang obra maestra. Ang takot na kanina'y nakaparalisa sa kanya ay napalitan ng isang nag-aapoy na kaisipan. Kailangan niyang protektahan si Leo. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi sapat ang natrangka at kandado. Fina, sabi ni Tessa, ang boses ay matatag sa kabila ng panlup na panginginig. Bantayan mo si Leo at si Sarah. Iwak kayong alis dito kahit anong mangyari. Tumingin si Fina sa kanya. Ang nga mata ay punong pagkalito at pag-aalala. Saan ka pupunta? Hihingi ng tulong, sagot ni Tessa. Sa isang taong maring makaintindi. Bago pa man makasagot si Fina, tumalikot na si Tessa at tumakbo palabas ng pinto. Dala-dala ang malamig na piraso ng metal. Ang gabi sa San Lazaro ay madilim at tahimik. Ngunit para kay Tessa, ang bawat anino ay tila may buhay. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila isang babala. Tumakbo siya sa maputik na daan. Ang kanyang napa ay lumilihang tunok ng pahampas sa putik. Ang malamig na hangin ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit hindi nito napapawi ang init ng takot sa kanyang dibdib. May isa lang siyang pupuntahan. Ang bahay sa dulo ng baryo na nakahiwalay sa iba na napapalibutan ng isang hardin na puno ng kakaibang halaman. Ang bahay ni Lolo Cadio, ang matandang herbolaryo at mananaptan ng baryo. Ang taong kinatatakutan ng mabata at iniwasan ng karamihan, sinasabing may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. Dati, para kay Tessa, si Lolo Cadio ay bahagi lang mang kwentong bayan. Ngayon, siya na ang kanyang tanging pag-asa. Nakarating siya sa tarangkahan ng bahay ni Lolo Cadio, habol ang kanyang hininga. Ang bahay ay maliit,
gawa sa kawayan at nipa, ngunit ang hardin sa paligid nito ay tila humihinga. Ang amoy ng nga pinahalong dahon, bulaklak at lupa ay mas matapang dito. Kumatok siya ng malakas. Lolo Cadio, tulong po. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Iniluwa nito ang isang matandang lalaki, kubana ang likod, ang mukha ay kulubot na parang isang tuyong dahon. Ang kanyang mga mata, gayon pa man, ay matalas at malinaw na tila nakikita hindi lang ang itsura ni Tessa kundi pati ang kaluluwa nito. Tessa, sabi ngang matanda, ang boses ay mahina ngunit may bigat. Pumasok ka. Hinihintay kita. Natigilan si Tessa. Hinihintay? Paano? Unit wala ng panahon para magtanong. Pumasok siya sa loob. Ang loob na bahay ay mas nakamamanga. Ang hangin ay punong amoy na insenso at mga pinatuyong halaman na nakasabit sa mabiga. Sa bawat sulok ay may mabuti na naglalaman na malangis, maugat at mabuto. Sa isang maliit na altar, may mga nakasinding kandila at mga anting-anting. Ang lugar ay may kakaibang katahimikan, isang katahimikan na sagrado at nakakatakot. Lolo, simula ni Tessa, ngunit ang mga salita ay nakabuhol-buhol sa kanyang bibig. Huminahon ka, iha, sabi ngang matanda. Iginigiit siya sa isang maliit na silyang yanto. Magsalita ka kapag handa ka na. Kumuhang isang malalim na hininga si Tessa. Inilahat niya ang kanyang palat at ipinakita ang pilak na kuwelyo. May pumasok po sa amin kanina. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Isang tiyanak. Sinubukan niyang kunin si Leo. Tumango lang si Lolo Cadio, ang kanyang nga mata ay nakatutok sa kuwelyo. Si Finapo, niligtas niya kami. Patuloy ni Tessa, ang pag-amin ay tila isang malaking bato na inalis sa kanyang dibdib. Siya po ay isang aswang, pero mabuti po siya. Si Paulo, yung lalaking bago dito, siya po ang may gawang lahat. Ito po ang ebidensya. Sa buong pakukwento ni Tessa, si Lolo Cadio ay hindi nakpakita ng anumang pagkagulat. Nakikinig lang siya. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang kuwentong matagal na niyang narinig. Ang reaksyong ito ay mas nakakabagabag para kay Tessa. Nang matapos si Tessa, kinuha ni Lolo Cadio ang kuwelyo. Tinitigan niya ito ng matagal. Isang sigbin, bulong niya sa sarili, mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ano po ang gagawin namin? Desperadong tanong ni Tessa. Nakbanta po siya. Babalikan niya kami. Papatayin niya kami. Papatayin niya si Leo. Dahan-dahang tumayo si Lolo Cadio. Kumuha siya ngang isang maliit na bayong mula sa isang sulok. Mula rito, kumuha siya ngang isang kuwintas na gawa sa maitim at matitigas na buto. Ito ay gawa sa butong batuan, sabi niya. Ang prutas ng ating lupain, mayroon itong kapangyarihan laban sa kanilang uri. Isuot mo ito at isuot mo rin ito sa iyong anak. Kumuha rin siyang isang maliit na botelya na naglalaman ng isang madilaw na langis ng niyok na may dasal, lana. Ipahit mo ito sa lahat ng hamba ng iyong pinto at bintana. Hindi sila makakapasok basta-basta hanggat naririyan ito. Inabot niya nga ito kay Tessa. Ang nabagay na iyon isang kuwintas at isang bote ng langis ay tila napakaliit na panlaban sa isang napakalaking panganib. Ngunit sa nakamay ni Tessa, ang ito ay parang isang kalasak, isang hiblangang pag-asa. Salamat po, Lolo, sabi ni Tessa. Ang maluhang pasasalamat ay nagsimulang tumulo. Maraming salamat po. Tumayo siya para umalis.
sabik na bumalik sa kanyang anak, sabik na isagawa ang matagubilin ng matanda. Ngunit habang nasa may pintuan na siya, nagsalita si Lolo Cadyo. Tessa, uminto si Tessa at lumingon. Ang mukhang matanda ay seryoso na ngayon. Ang mga mata ay tila tumatago sa kanya. Hindi aksidente na napatpat si Fina dito. Tessa, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat at kahulugan. Nangunot ang no ni Tessa. Ano pong ibig niyong sabihin? Humakbang palapit si Lolo Cadyo. Ang kanyang nga mata ay hindi bumibitaw sa kanya at hindi rin aksidente. Idinuktong niya na ikaw ang kanyang natakpuan. Ang masalita ni Lolo Cadyo ay nakabitin sa hangin. Mas mabigat kaysa sa amoy na insenso at mga pinatuyong halaman. Hindi aksidente. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lolo? Tanong ni Tessa. Isang bagong uri ng kaba ang gumapang sa kanyang sistema. Ang kabang ito ay hindi mula sa takot sa halimaw, kundi sa takot sa isang katotohanang hindi niya maintindihan. Bumuntong hininga si Lolo Cadyo, isang tunok na tila nakmula pa sa kaibuturan ng panahon. Iginiya niya si Tessa pabalik sa silya. Maupo ka, iha. Ito ay isang kwentong hindi mo maririnig sa mga libro. Isang kwentong ipinasalang sa pamamagitan ng bulong. Mula sa maninuno ko hanggang sa akin. Naupo si Tessa. Ang mga mata ay nakatutok sa matanda. Ang kuwintas na batuan ay malamig sa kanyang palat. Ang baryo San Lazaro, simula ni Lolo Cadyo, ay hindi basta na lang itinayo sa paanan ng bundok na ito. Ito ay itinayo sa ibabaw ng isang kasunduan, isang pakto. Isang kasunduan? Kanino po? Tumingin si Lolo Cadyo sa bintana, sa madilim na anyo ng natutulog na bulkan sa malayo. Samna unang nilalang na nanirahan dito. Bago pa man dumating ang mga Kastila, bago pa man maging San Lazaro ang pangalan ng lugar na ito, ang lugar na ito ay teritoryo ng isang angkan ng maaswang. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Aswang? Ngunit hindi sila tulad ng sikbin na humahabol sa inyo ngayon paglilinaw ng matanda. Sila ay isang angkan ng matiktik gaya ni Fina. Iginagalang nila ang kalikasan. Nabubuhay sila kasama ngang nahayop sa gubat. Ngunit nang dumating ang matao, nakaroon ng gulo, natakot ang matao, pumatay sila nga aswang. Gumanti ang nga aswang. Dumanak ang dugo sa lupang ito. Ang ninuno ko, isang makapangyarihang babaylan, ay nakipagkasundo sa pinuno nga tiktik. Ang kasunduan ay simple. Bibigyan ng matao ang maaswang ng santuaryo. Isang lugar kung saan hindi sila hahabulin, kung saan maaari silang mamuhay ng payapa. Bilang kapalit, poprotektahan ng maaswang ang baryo mula sa masasamang espiritu at iba pang mas mababangis na uri ng nilalang. At higit sa lahat, nanumpa silang hindi kailanman mananakit ng kahit isang tao mula sa San Lazaro. Ikinuwento ni Lolo Cadyo kung paano umunlad ang San Lazaro sa ilalim ng proteksyon ng hindi nakikitang kasunduang ito. Ang mapananim ay masagana, ang masakit ay bihira, ang mga masasamang elemento ay hindi nagtatagal. Ngunit sa paglipas ng mga henerasyon, ang pakto ay naging isang alamat, pagkatapos ay isang bulong, hanggang sa tuluyan na itong nakalimutan. Ang matiktik ay nanatiling nakatago sa kalaliman ng gubat, tapat sa kanilang sumpaan, habang ang matao ay nabuhay ng walang kamalay-malay. Ngunit ang lahat ng kasunduan ay may hangganan. Patuloy ni Lolo Cadyo, ang boses ay nagluluksa. Ang lahi ng natiktik dito ay naubos.
Ang ilan ay namatay sa katandaan, ang iba ay umalis. Ang huling pinuno nila ay namatay ilang taon na ang nakalipas. Ngayon, ang pakto ay wala ng bisa. Ang proteksyon ay nawala. At si Paulo, ang sigbin. Bulong ni Tessa. Siya ay mula sa isang karibal na angkan. Matagal na nilang gusto ang teritoryong ito. Alam nilang humina na ang pakto. Alam nilang wala ng tagapagtanggol ang San Lazaro. Dumating siya para angkinin ang lahat. Naintindihan na ni Tessa, kaya pala ang mga kakaibang nangyayari, ang patay na manok, ang tiyanak. Kumpirma ni Lolo Cadio nga palatandaan nga pagsubok sa lakas ng depensan baryo at wala siyang nakitang depensa hanggang sa tumingin siya ng diretso kay Tessa hanggang sa dumating si Fina. Isang malamig na realisasyon ang gumapang sa likod ni Tessa. Hindi po siya aksidenteng napatpat dito. Umiling si Lolo Cadio. Ako ang tumawag sa kanya. Natigilan si Tessa. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Paano? May nga sinaunang ritual. Iha. Nga dasal na bumibiyahe sa hangin. Bumubulong sa dugo. Alam kong kailangan natin ng isang tiktik para labanan ang isang sigbin. Apoy laban sa apoy. Lason laban sa lason. Tumawag ako sa mga espiritu ngang lupain, humihingi ng isang tagapagtanggol, at ang tawag ko ay sinagot. Dinala nila si Fina dito. Gumuho ang mundo ni Tessa sa pangalawang pagkakataon sa gabing iyon. Hindi ito tadhana, hindi ito pagkakataon. Ito ay isang plano. Isang desperadong plano ng isang matandang nag-iingat ng isang sinaunang lihim. Ginawa mo siyang pain, sabi ni Tessa. Ang boses ay halo-halong pakamangha at galit. Ginawa ko siyang pag-asa, pagtatama ni Lolo Cadio. At ako, si Leo, ang kainan namin? Ano kami sa plano ninyo? Nga palamuti lang? Ang sakit ng pagiging isang kasangkapan lang ay mas matindi pa kaysa sa takot. Hindi. Mariing sabi ni Lolo Cadio. Ang kanyang nga matang, tila nangungusap ng isang katotohanang mas malalim pa. Ikaw, ang anak mo, at ang kainan ninyo. Kayo ang naging sagot sa aking panalangin. Hindi ko alam kung saan o kanino darating ang tulong na hinihingi ko. Ngunit ang mga espiritu ay kumilos. Dinala nila si Fina hindi lang sa San Lazaro, kundi sa mismong pintuan mo. Lumapit siya kay Tessa. Ang kanyang muka ay puno ng isang kakaibang lungkot at respeto. Nang dumating si Fina sa iyo, doon ko naintindihan. Ang plano ay hindi lang tungkol sa paglalaban ng dalawang aswang. Ang plano ay tungkol sa puso. Puso ang isang ina. Puso ang isang taong handang magbukas ang pinto para sa isang estranghero. Huminga siya ng malalim. Ang kainan mo, Tessa. Ito ay naging higit pa sa isang lugar kainan. Ito ay naging isang kanlungan. Ito ay naging isang tahanan. Ang adobong itim ni Fina, nagawa sa mga sangkap na nagbibigay lakas sa kanilang lahi, ay hindi lang nagbigay sa iyong kita. Nagbigay itong lakas sa inyong pagsasama. Ang enerhiya, ang pag-asa, ang pasasalamat, ang bagong simula, lahat ng iyon ay naktipon sa lugar na iyan. Itinuro niya ang dibdib ni Tessa at ikaw ang isang mortal na walang kapangyarihan ang siyang naging tulay. Ang naugnay sa isang aswang sa mundo nga tao, ipinakita mo sa kanya na posibleng mamuhay ng payapa.
Binigyan mo siya ng isang bagay na mas malakas pa kaysa sa anumang sumpa, isang pamilya. Nawala ang galit ni Tessa. Napalitan itong isang nakakalulang bigat. Siya ay hindi lang isang palamuti. Siya ang sentro. Isang sentrong hindi niya pinili. Ano po ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Tumingin si Lolo Cadio sa kanya. Ang kanyang nga mata ay seryoso at punong babala. Ang ibig sabihin nito, ang labanan para sa San Lazaro ay hindi magaganap sa gubat o sa mga bundok. Ang kainan mo, Tessa, iyan ang sentro ng kapangyarihan. Bumali ang lahat ng takot ni Tessa. 10 beses na mas matindi. Ang kanyang munting negosyo, ang kanyang tahanan, ang lugar kung saan natutulog ang kanyang anak. Iyon ang magiging battlefield. Doon magaganap ang huling pagtutuos. Pagpapatuloy ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang propesiya. Si Paulo ay hindi lang basta atake. Susubukan niyang angkinin ang lugar na iyon, sirain ang enerhiyang binuo ninyo. Dahil alam niya, hanggat ang lugar na iyon ay nakatayo bilang simbolo ng inyong pagsasama, si Fina ay hindi susuko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tiktak ng lumang orasan sa pader ay tila ang pagbilang pababa sa kanilang kapahamakan. At sa labanang iyon, kailangan mong pumiling ang iyong papanigan. Tumingin si Tessa kay Lolo Cadio, hindi makapaniwala. Pumili? Lolo, niligtas ni Fina ang anak ko. Paanong makakaroon pang pagpipilian? Umiling si Lolo Cadio. Ang pagpili ay hindi sa pagitan ng mabuti at masama, Tessa. Iyon ay madali. Ang tunay na pagsubok ay darating kapag kailangan mong pumili sa pagitan ng pagtakbo para iligtas ang sarili mong anak at pananatili para ipaglaban ang isang bagay na mas malaki pa sa inyo. Si Paulo ay tuso. Gagamitin niya ang pagmamahal mo kay Leo laban sa iyo. Susubukan niyang paghiwalayin kayo ni Fina. Iyon ang kanyang tunay na sandata. Doon, sa maliit na bahay na amoy lupa at hiwaga, naintindihan ni Tessa ang lahat. Ang kanyang papel ay hindi lang maging tulay. Ang kanyang papel ay maging isang pader. Isang pader na kailangang manatiling matatag sa harap ng isang bagyo na paparating. Niyakap niya ng mahigpit ang kuwintas na batuan at ang boteng lana. Hindi na ito mga simpleng anting-anting. Ang maito ay mga sandata. Ang maito ay simbolo ng kanyang desisyon. Salamat po, Lolo, sabi niya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon ng bigat, mayroon ng determinasyon. Tumango si Lolo Cadio. Mag-ingat ka, Tessa. Ang gabi ay bata pa, at ang mga halimaw ay gutom. Ang pagbabalik ni Tessa sa kainan ay parang pagpasok sa isang libingan. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng hindi masabing takot. Naabutan niya si Fina na nakaupo sa sahing kusina. Yakap-yakap si Sarah na nakatulog na sa kanyang kandungan. Si Leo naman ay mahimbing na sa banig. Ngunit ang kanyang pahinga ay mababaw na parang sa isang taong may masamang panaginip. Inilapa ni Tessa ang kuwintas na batuan at ang lana sa mesa. Tumingin si Fina sa kanya. Ang mata ay puno ng tanong. Mula kay Lolo Cadio, sabi ni Tessa, proteksyon. Hindi na niya kailangang ikuwento ang lahat. Sa isang tingin lang, naintindihan ni Fina, hindi na sila nag-isa sa kanilang lihim. Walang nagsalita. Magkasama nilang ipinahid ang lana sa bawat siwang ng pinto at bintana. Isinuot ni Tessa ang isang kwintas at maingat na inilagay ang isa pasalik ng natutulog na si Leo. Ang simpleng butong batuan ay nagbigay ng kaunting init sa malamig na takot na bumabalot sa kanila. Habang naghahanda,
Sila para sa isang gabing hindi nila alam kung paano haharapin. Isang boses ang muling pumunit sa katahimikan. Isang boses na nagmumula sa labas. Malakas at malinaw na parang gumagamit itong megafone. Fina, mahal ko, alam kong naririyan ka. Ang boses ni Paulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malambing. Ito ay ang boses ng isang haring nag-uutos. Nakatinginan si Tessa at Fina. Hinawakan ni Tessa ang isang ita na ginagamit niya sa pagtaga ng buto. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang humihigpit ang kapit dito. Huwag kang lalabas, bulong ni Fina. Alam kong naririnig ninyo ako. Patuloy ng boses. Pagod na ako sa larong ito. Kaya bibigyan ko kayo ng isang huling alok. Isang patas na kasunduan. Nakaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay isang malakas na kalabok sa pinto sa harap na parang sinipa ito ng malakas, ngunit ang pinto ay hindi bumukas. Tila ang lana sa hamba ay gumagana. Makinig kang mabuti, Fina, sigaw ni Paulo. Ang boses ay may bahid ng inis. Sumama ka sa akin ngayon din, ikaw at si Sarah, maging reyna ko, at bilang kapalit. Hahayaan kong mabuhay ang babaeng yan at ang kanyang anak. Hahayaan kong mabuhay ang buong baryong ito, isang napakagandang alok, hindi ba? Napapikit si Fina. Ang alok ay isang lason na nakabalot sa sutla. Pero idinuktong ni Paulo at ang kanyang boses ay naging isang malamig at nakakilabot na bulong. Kung tatanggihan mo ako, kung pipilitin mo akong pumasok diyan, sisimulan kong tuparin ang aking pangako. At maniwala ka sa akin, masisiyahan akong gawin iyon. Narinig nila ang isang tunok na parang may kinakalatkat sa lupa. Pagkatapos ay isang sigaw na pamilyar. Tulong! Tessa! Tulungan niyo ko! Ang boses ni Mang Berto. Napasinghap si Tessa. Tumakbo siya sa bintana at sumilip sa maliit na sivang. Sa liwan ng buwan, nakita niya si Paulo na nakatayo sa gitnang daan. Sa kanyang paanan, nakaluhot si Mang Berto. Ang mukha ay punong takot at pagkalito. Ang kamay ay nakatali sa likod. Tingnan mo ang una mong biktima, Fina, sigaw ni Paulo. Ang taong walang ginawa kundi laitin ka at siraan. Hindi ba ito ang hustisyang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Para patunayan ang kanyang lakas, bahagyang nag-transform si Paulo. Ang kanyang mukha ay humaba, naging mas hayop kaysa tao. Ang kanyang matainga ay tumulis. Ang kanyang mga mata ay naging dalawang nagliliyap na pula. Ang anyong ng isang sigbin. Anong pasa mo, Fina? Ang buhay niya o ang kalayaan mo? Sa loob ng kainan, tumayo si Fina. Ang kanyang mukha ay isang maskarang ang pagdurusa. Tumingin siya kay Tessa. Pagkatapos ay sa natutulok niyang anak. Ang pagpipilian ay isang impyerno. Isakripisyo ang sarili para sa lahat o hayaang mamatay ang isang tao dahil sa kanya. Huwag, Fina, bulong ni Tessa. Huwag kang magpadala sa kanya. Ito ang gusto niya. Ngunit paano nila hahayaang mamatay si Mang Berto? Gaano man ito kasama sa kanila? Habang nag-aalinlangan si Fina, nawalan ng pasensya si Paulo. Mukhang kailangan mo ng isang paalala kung sino ang nag-utos dito. Tinaas niya ang kanyang kamay. Ang kuko ay mahahaba at matutulis. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Tessa. Ang takot na kanina'y lumulukop sa kanya ay biglang nag-alap at naging galit. Isang galit na dalisay. Galit sa kawalang katarungan. Galit sa halimaw na naglalaro sa kanilang nga buhay na parang mga manika. Ang mga salita ni Lolo Cadio ay umaling-aungaw sa kanyang isipan.
kailangan mong pumili. At pumili na siya. Bago pa man makakilos si Vina, bago pa man makasagot, si Tessa ang gumala. Binuksan niya ang pintong kusina, hindi ang pinto sa harap. Lumabas siya sa madilim na likuran. Dala-dala ang itak. Tessa, huwag, sigaw ni Vina. Ngunit hindi nakinig si Tessa. Umikot siya sa gilid ng kainan. Lumabas sa eskinita hanggang sa makarating siya sa harap. Nakita siya ni Paulo, nakita siya ni Mang Berto. Aba, sabi ni Paulo, isang ngising panunuya ang lumitaw sa kanyang malahayop na mukha. Tingnan mo nga naman, ang matapang na mortal. Hindi pinansin ni Tessa ang kanyang takot. Itinaas niya ang itak na nanginginig sa kanyang kamay at itinuro ito kay Paulo. Tumayo siya sa pagitan ng halimaw at ng kainan kung saan naroon ang dalawang bata. Wala kang karapatan dito, sabi ni Tessa. Ang boses ay mas matatak kaysa sa inaasahan niya. Hindi mo pag-ari si Vina, hindi mo pag-ari si Sarah, at lalong hindi mo pag-ari ang baryong ito. Tumawa si Paulo, isang tawang malakas at nakakainsulto. At sino ka para sabihin sa akin yan? Isa ka lang hama na tagaluto. Isa akong ina, sagot ni Tessa, ang mga mata ay nag-apoy at poprotektahan ko ang pamilya ko. Pagkatapos ay lumingon siya kay Vina na nakasilip na ngayon sa siwang na pinto. Vina, ang pamilya ko ay nasa loob na bahay na yan at kasama ka doon. Isang mensahe iyon, isang deklarasyon. Kaya, sabi ni Tessa, ibinabalik ang tingin kay Paulo. Ang kanyang nga daliri ay humigpit sa hawakan ng itak. Umalis ka sa pamamahay ko. Ang masalita ni Tessa ay nagbitin sa hangin, matapang at hindi inaasahan. Sa isang saglit, maging si Paulo ay natigilan. Ang kanyang malahayop na ngisi ay bahagyang nawala, napalitan ng pagkagulat. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng paksuwe mula sa isang mortal. Ngunit ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng inis. Isang malaking pagkakamalian, sit-sit niya, ang boses ay mababa at punong banta. Binitiwan niya si Mang Berto, na gumapang palayo na parang isang takot na aso. Itinuon ni Paulo ang kanyang buong atensyon kay Tessa. Dahil sa katapangan mong yan, sabi niya, siguraduhin kong mararamdaman ninyong lahat ang isang impyernong hindi nyo pa nararanasan. Tumalikod siya at naglakat palayo, unti-unting naglalaho sa kadiliman. Hindi na niya kailangang magbanta pa. Ang kanyang presensya lang ay sapat na. Mabilis na pumasok si Tessa sa lubi at ikinandado ang gipinto. Dumiretso siya kay Vina na nakatingin sa kanya ng may pinahalong paganga at pag-aalala. Salamat Tessa, bulong ni Vina. Pamilya tayo, simpleng sagot ni Tessa. Walang iwanan. Sa unang pagkakataon, isang tunay na alyansa ang nabuo sa pagitan nila. Pinaktibay hindi ang pangangailangan, kundi ang pagpili. Ang pag-alis ni Paulo ay hindi nakdulot ng kapayapaan. Sa halip, ito ang simula ng pagkupkop. Hindi ito isang direktang pag-atake. Mas masahol pa ron. Ito ay isang digmaan sa isipan, isang unti-unting pagwasak sa kanilang katinuan. Nagsimula ito sa gatunog. Cursed. Cursed. Isang tunong ang pakaskasam nga dingding na yero sa labas. Tila makuko na mas matigas pa sa bakal, dahan-dahang gumuguhit paulit-ulit. Minsan sa harap, minsan sa likod, minsan sa bubong. Ang tunog ay naglalakbay, paikot-ikot. Na parang isang malaking hayop na sinusuri ang kahinaan ng kulungan nito. Yumakap si Leo kay Tessa, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Mommy, ano yon? Wala yan anak.
Hangin lang, pagsisinungaling ni Tessa habang ang puso niya ay tumitibo kasabay ng bawat kaskas. Pagkatapos, nagsimula ang mga anino. Sa siwang ng magabintanang jalusi, may mga aninong mabilis na dumadaan, masyadong mabilis para makita ng malinaw, ngunit sapat na para malaman mong mayroon doon. Mga aninong abnormal ang hugis, masyadong matangkat, masyadong payat, o gumagapang ng napakababa sa lupa. Si Sarah ay nakaupo sa isang sulok kasama ang kanyang ina. Ang nga mata ay nakapikit na mahigpit, na parang sa pagpikit niya ay mawawala ang lahat. Si Fina naman ay nakatayo alerto. Ang kanyang nga mata ay gumagala sa bawat sulok ng kainan. Ang kanyang buong katawan ay isang tensyonadong pana na handang bumitaw anumang oras. Ang pinakamasama ay dumating paglampas ng hating gabi. Ang mama bulong. Leo, isang boses ang tumawag mula sa labas, malapit sa bintana ng kwarto. Isang boses na malamig at tila galing sa ilalim ng lupa. Leo, laro tayo. Napahigpit ang yakap ni Tessa sa kanyang anak. Huwag kang makinig, anak. Hindi totoo yan. Pero, Mommy, tinatawag niya ako. Sabi ni Leo, ang boses ay puno ng takot. Sarah, isa pang boses ang bumulong mula sa kabilang panig ng bahay. Mas matinis, mas mapanukso. Alam namin ang sikreto mo. Halika, sumama ka sa amin. Dito ka nababagay. Napatakip ng tainga si Sarah. Umiiling-iling. Niyakap siya ni Fina. Huwag, anak. Huwag mo silang pakinggan. Ang kainan na dati isang lugar ng init at pagkain ay naging isang kulungan, isang pressure cooker ng takot. Ang bawat isa sa kanila ay inaatake sa kanilang pinakamalalim na kahinaan. Biglang may lumitaw sa bintana. Isang mukha, isang mukhang baliktad. Ang buho ay nakalaylay pababa. Ang nga mata ay puti at walang buhay. Ang bibig ay nakanganga sa isang tahimik na sigaw. Nakpakita ito sa isang saglit at nawala rin. Napasigaw si Tessa. Napasigaw si Sarah. Sa gitnang kaguluhan, isang boses ang pumailan lang, mas malakas kaysa sa takot. Ama namin, sumasalangit ka. Si Lolo Cadio. Pumasok siya mula sa pinto sa likod na hindi nila namalayang bumukas. Dala-dala niya ang isang maliit na palayo na umuusok. Naglalabas ng isang matapang at mabangong amoy ngang sinuno na dahon. Lolo, ang dasal ang ating sandata, sabi ngang matanda, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may autoridad. Ipinatong niya ang umuusok na palayok sa gitna ng sahig. Manatili kayo sa loop ng usok. Ito'y magbibigay sa atang NG proteksyon. Pinalibutan nila ang palayok. Si Tessa at Leo, si Fina at Sarah, at si Lolo Cadio sa gitna nila. Ang 4 na tao at ang 2 aswang makakasama sa isang bilog ng usok at panalangin. Sa labas, ang matunog ay lalong lumakas, lalong naging marahas, ang mapakaskas ay naging kalampag, ang mabulong ay naging masigaw at alulong. Tila ang buong hukbongang impyerno ay nasa labas, sinusubukang sirain ang kanilang munting depensa. Ngunit sa loob ng bilog ng usok, may isang kakaibang kapayapaan. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nakakaparalisa. Napalitan ito ng isang pinaksama-samang lakas. Nakita ni Tessa ang determinasyon sa mga mata ni Fina. Nakita niya ang tapang sa mukha ni Lolo Cadio. Naramdaman niya ang init ng katawan ng kanyang anak. Nagsimula siyang bumulong kasabay ni Lolo Cadio. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo.
Hindi niya alam kung gaano katagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang oras ay tila nawalan ng kahulugan. Pagkatapos, kasabay ng isang napakalakas na dagundong na yumanik sa buong kainan, ang lahat ng ingay ay biglang tumigil. Katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakakilabot kaysa sa ingay. Nagkatinginan sila, naghihintay. Pagkatapos ay narinig nila ito. Isang sigaw mula sa labas. Isang sigaw na punong-purong sinda at sakit. Ang sigawng isang taong huli na nang huminging tulong. Ang boses ni Mang Berto, ang sigaw ay biglang naputol na parang tinapan ng isang kamay ang kanyang bibig. Sinundan itong isang nakakakilabot na tunong ng pagnuya at pagupit at isang mababang ungol ng kasiyahan. Pagkatapos, katahimikan ulit. Isang katahimikan na permanente. Isang katahimikan na nagsasabing tapos na ang laro. Naiwan silang nakatingin sa isa't isa sa loob ng bilog ng usok. Alam na ang halimaw sa labas ay nakakuha na ng kanyang unang biktima. At alam nilang hindi ito ang magiging huli. Ang katahimikan pagkatapos ng pagkamatay ni Mang Berto ay isang mabigat na tabing. Ito ang hudyat na tapos na ang paglalaro ni Paulo. Ito na ang tunay na laban. Manatili kayo dito. Utos ni Lolo Cadio. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Anuman ang mangyari, huwag kayong aalis sa bilog ng usok na ito. Si Tessa ay nakayakap pa rin kay Leo na nakapikit na ngunit gising. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit. Si Vina naman ay hinila si Sarah papalapit. Ang mga mata ay nakatuon sa pinto sa harap, nakabang. Isang malakas na sipa ang yumanik sa pinto. Boom! Ang kahoy ay umungol, ngunit hindi sumuko. Ang lana at ang dasal ay kumakapit. Boom! Isa pa, mas malakas. Ang bisagra ay nagsimulang bumigay. Kailangan nating lumaban, sabi ni Vina. Ang boses ay isang ungol, hindi sapat ang depensa. Ang lakas niya ay mula sa galit at takot, paliwanag ni Lolo Cadio habang naglalagay pang tuyong dahon sa palayok. Hanggat nananatili tayong matatag, hihina siya. Crack! Ang pinto ay sumabog papasok. Ang pirasong kahoy ay lumipat na parang bala. Mula sa nasirang pasukan, pumasok si Paulo. Hindi na siya nagbabalat kayo. Ang kanyang anyo ay ganap ng sigbin. Mas matangkad siya. Ang balat ay kulay abo at makaliskis. Ang kanyang mga binti ay nakabaluktot na parang sa isang aso. At mula sa kanyang likuran ay may isang buntot na parang latigo na humahampas sa sahig. Ang kanyang mukha ay isang bangungot, isang pinahalong aso at paniki na may mga pangil na tumutulo ang itim na laway. Ang kanyang mata ay dalawang hukay ng nakapoy na galit. Tapos na ang paghihintay. Angil niya. Ang boses ay garalgal at hindi na boses ng tao. Sa likod niya, mula sa kadiliman sa labas, nagsimulang gumapang papasok ang iba pang mga nilalang. Mga aninong mas maliliit, mga batibat, mga kaluluwang alipin niya. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Ang kanilang mga kilos ay parang sa mga manika. Bina, utos ni Paulo, sumama ka na sa akin o paano rin mong ubusin ko sila. Sa isang iglap, sumagot si Vina, hindi sa salita kundi sa gawa. Umungol siya. Isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang katawan ay nag-transform. Humaba ang kanyang nakuko. Lumabas ang kanyang napangil.
ang kanyang nga mata ay muling nagliyab. Sumugod siya, hindi na isang ina na nagpoprotekta, kundi isang mandirigmang nakikipaglaban para sa kanyang teritoryo. Naksalpukan sila sa gitna ng kainan. Ang tunong kanilang laban ay isang simponing ng impyerno, ang kalampak ng mga nababasak na mesa at silya, ang kalansing ng mga nahuhulog na kaldero, ang sigaw ng dalawang naglalaban na halimaw. Si Vina ay mabilis at tumpak, si Paulo ay brutal at malakas. Habang naglalaban ang dalawang higante, ang naalagat ni Paulo ay nagsimulang gumapang papalapit sa bilog ng usok. Natigilan sila sa hangganan nito, sumisitsit, tila ang usok ay isang pader ng apoy para sa kanila. Tessa, sigaw ni Lolo Cadio, ngayon na, gamitin mo ang alam mo. Naintindihan ni Tessa ang kusina, ang kanyang kaharian, ang kanyang sandata. Leo, manachili ka kay Lolo. Utos niya. Sa isang iglap ng katapangan na hindi niya alam kung saan nanggaling, tumakbo siya palabas ng bilog papunta sa kanyang kusina. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Vina habang umiwas sa isang kalmot ni Paulo. Kumuha si Tessa ang isang malaking dakot ng asin at ibinato ito sa magumagapang na nilalang. Sila'y umaray na parang napaso, umurong mula sa asin. Kumuha siya ng mga buong bawang, dinurok ang maito gamit ang gilit ng ita at ipinukol sa iba pa. Ang amoying bawang ay tilalason sa kanila, nagdulot ng usok sa kanilang gabalat. Isang nilalang ang nakalusot, mabilis na gumapang patungo kay Leo. Ngunit bago ito makalapit, binuhusan ito ni Tessa ng isang buong takurong ng kumukulong tubig. Sumigaw ito sa sakit at natunaw na parang kandila. Ang kusina ni Tessa ay naging kanyang armory. Ang napamilyar na kasangkapan ay naging na armas ng digmaan. Asin, bawang, suka, kumukulong mantika, mainit na tubig, lahat ng bagay na nagbibigay buhay sa kanyang naluto ay siya ngayong nagiging kamatayan sa mga alagat ng kadiliman. Sa gitna ng lahat, si Lolo Cadio ay patuloy sa pagdarasal. Ang kanyang boses ay isang matatak na angkla sa gitna ng bayo. Aba Ginong Maria, napupuno kang grasya. Ang bawat salita ay tila isang liwanag na nagpapahina sa mga anino. Ngunit si Paulo ay masyadong malakas. Sa isang malakas na hampas ng kanyang buntot, tinamaan niya si Vina sa tagiliran. Tumalsik ito at bumaksak sa isang tumpok ngam na manabasag na upuan, umaray sa sakit. Nakita ni Paulo ang kanyang pagkakataon. Tinalikuran niya si Vina at humarap sa bilog ng usok. Tapusin na natin to. Sumugod siya, hindi ininda ang usok. Ang kanyang lakas na nagmumula sa purong galit ay tila sapat na para labanan ang banal na proteksyon. Lolo, sigaw ni Tessa. Umarangga si Lolo Cadio. Itinaas niya ang isang krus na gawa sa kahoy. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, lumayas ka, demonyo. Tumawa lang si Paulo. Ang iyong Diyos ay walang kapangyarihan dito, matanda. Hinampas niya ang krus na nabasak sa kamay ng matanda. Itinulak niya si Lolo Cadio na bumaksak sa sahig, walang malay. Nasa harapan na siya ngayon nina Leo at Sara. Ang dalawang bata ay makayakap, nanginginig sa takot. Sino ang unahin ko? Tanong ni Paulo, tila isang batang pumipili ng laruan. Ngunit bago pa siya makakilos, isang anino ang dumamba mula sa kanyang likuran, si Vina. Duguan at sugatan, ngunit nag-alap pa rin sa galit. Kumapit siya sa likod ni Paulo. Ang napangil ay bumaon sa balikat ng sigbin. Umungal si Paulo sa sakit at galit.
Iwinasiwas niya ang kanyang katawan, sinusubukang alisin si Fina, ngunit ito'y nakakapit na parang isang garapata. Nagpagulong-gulong sila sa sahig, isang buhol nang nag-umpugang galit. Sa gitna ng kanilang paglalaban, napansin ni Tessa ang isang bagay, ang dibdib ni Paulo. Sa tuwing humihinga ito, may isang bahagi sa gitnang dibdib nito na tila kumikinang, isang madilim na pulang liwanag na kumukutitap sa ilalim ng makaliskis na balat. Ang puso, Sigbin, Tessa, ang puso. Isang boses ang umaling-aunaw sa kanyang isipan, ang boses ni Lolo Cadio. Gising na pala ito, nakasandal sa pader, ang mukha ay pagod ngunit ang mga mata ay matalas. Ibinato ni Lolo Cadio ang isang bagay sa sahig, na dumulas sa putik at dugo hanggang sa umabot sa paanan ni Tessa. Isang punyal. Isang maliit na punyal na kumikinang. Ang puluhan ay nakabalot sa pulang tela. Ito ay gawa sa pilak at ang talim nito ay tila may sariling liwanag. Naintindihan ni Tessa, ito na ang kanilang huling pag-asa. Ngunit paano siya makakalapit? Si Paulo at Vina ay isang ipu-ipong karahasan. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang ideyang desperado, isang ideyang galing sa isang kusinera. Tumingin siya sa kaldero ng adobong itim na hindi nila naubos, nakapatong pa rin sa pinalamig na kalan. Ito ang hinahanap ni Paulo. Ito ang kanyang kahinaan, ang kanyang obsesyon. Dinampot ni Tessa ang punyal. Ang ingayng labanan ay isang nakabibinging musika. Ang buong kainan ay wasak na. Isang testamento sa baksik ng dalawang naglalabang nilalang. Si Tessa ay nakatayo sa gilid. Ang pilak na punyal ay malamig at mabigat sa kanyang kamay. Ang puso niya ay tumitibok na parang isang tambol ng digmaan. Ang puso, kailangan kong maabot ang puso. Ngunit si Paulo ay isang buhawingang itim na kuko at matatalas na pangil. Imposibleng makalapit. Pinakawalan ni Paulo ang isang malakas na sigaw at sa wakas ay nagawang ihagis si Fina palayo. Bumagsak si Fina malapit sa paanan ni Tessa. Ang kanyang pahinga ay mababaw. Ang kanyang mata ay nagsisimula ng mawalan ng liwanag. Halos hindi na siya makagalaw. Ngayon, si Paulo ay nakatayo sa gitna ng pagkawasak. Ang dibdib ay umaalon sa pagod at galit. Tumingin siya sa paligid, una kay Lolo Cadio na hirap ng bumangon. Pagkatapos ay samna batang makayakap sa takot at sa wakas kay Tessa. Tapos na ang laro, aniya, ang boses ay isang tagumpay na ungol. Lahat kayo sa akin. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit kay Tessa, marahil para tapusin muna ang pinakamatapang sa kanila. Ito na ang pagkakataon ni Tessa. Ang kanyang huli at tanging pagkakataon. Sandali, sigaw niya. Ang boses ay nangingini ngunit may determinasyon. Huminto si Paulo. Ang kanyang ulo ay nakatagilid sa pagtataka. Itinuro ni Tessa ang kaldero sa kalan. Hindi ba iyan ang gusto mo? Ang adobong itim, ang sikreto ng aming lahi. Ginamit niya ang salita ni Paulo laban dito. Ang mata ni Paulo ay napunta sa kaldero. Isang kislap ng kasakiman ang lumitaw sa kanyang malahayop na mukha. Ang obsesyon ay mas malakas kaysa sa lohika. Bago mo kami patayin, sabi ni Tessa, ang kanyang isip ay gumagana ng mas mabilis kaysa kailanman. Tikman mo muna ang tunay na person, ang pinakamasarap bilang huling hiling ng isang mamamatay. Ito ay isang sugal.
Isang nakakabaliw na sugal. Ngumisi si Paulo. Ang ideya ay nagustuhan niya. Ang ultimong pagpapakita ng kanyang dominasyon, ang kainin ang pinaka-espesyal. Napakain ng kanyang nga biktima bago niya sila patayin. Sige, sabi niya, ibigay mo sa akin. Dahan-dahan, itinago ni Tessa ang punyal sa kanyang likuran. Gamit ang kanyang kabilang kamay, kumuha siyang isang mangkok at isang sandok. Nanginginig ang kanyang magamay habang sumasandok siya ng itim at malapot na sarsa at malalambot na piraso ng karne. Ang amoy na dating nagbibigay pag-asa ay ngayon amoy kamatayan. Naglakad siya papalapit kay Paulo. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang tapang. Ang amoy ni Paulo isang pinahalong amoyng dugo, lupa, at kasamaan ay halos magpasuka sa kanya. Inabot niya ang mangkok. Kinuha ito ni Paulo gamit ang kanyang nakamay na may mahahabang kuko. Hindi na siya nakabalang gumamit ng kutsara. Dinakma niya ang isang piraso ng karne at isinubo ito. Pumikit siya. Ang kanyang mukha ay napakita ngang isang kasuklam-suklam na kasiyahan. Masarap. Ungol niya. Ito nga ang lasang kapangyarihan. Iyon na ang sandaling hinintay ni Tessa. Habang ang atensyon ni Paulo ay nasa pagkain, habang ang kanyang depensa ay nakababa dahil sa kanyang kasakiman, kumilos si Tessa. Sa isang mabilis at tuloy-tuloy na galaw, inilabas niya ang punyal mula sa kanyang likuran, humakbang pasulong, at ibinaon ang pilak na talim sa mismong lugar sa dibdib ni Paulo na kumikinang. Ang tunogong pilak na tumatagos sa makaliskis na balat ay malinaw at pinal. Nanlaki ang mga mata ni Paulo, hindi sa sakit, kundi sa purong pagkagulat. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa mangkok patungo sa kanyang dibdib kung saan nakatusok ang punyal. Ang puluhan ay nasa kamay pa rin ni Tessa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tessa. Isang tingin ng hindi makapaniwalang pagkakanulo. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Isang sigaw na hindi lang punong sakit, kunding pagkatalo. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mangisay. Ang madilim na pulang liwanag sa kanyang dibdib ay kumalat sa buong katawan niya. Mangga, bitang ng liwanag ang lumitaw sa kanyang balat na parang isang basak na banga. Hindi, bulong niya, hindi, mari. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maging abo simula sa kanyang nga paa. Paayat. Ang naalagad niyang anino ay sumisigaw at natutunaw na rin sa mga sulok ng kainan. Sa huling sandali, tumingin siya kay Fina na nakahandusay sa sahig, isang tingin ng walang hanggang galit. Pagkatapos, sa isang iglap, siya ay naging isang tumpok ng kumikinang na abo na mabilis na tinangay ng hangin na pumasok mula sa sirang pinto. Katahimikan. Ang tanging natira ay ang tunog ng kanilang napahinga. Nabitawan ni Tessa ang punyal na kumalansing sa sahig. Napaluhot siya. Ang lakas ay tuluyang umalis sa kanyang katawan. Tapos na, bulong ni Lolo Cadio na nakabanggong na. Ngunit hindi patapos. Vina, sigahan ni Tessa, bumabalik sa visyo. Tumakbo siya palapit sa nakahandusay na anyo ni Fina. Ang transformation nito ay nawala na, naiwan ng isang babaeng puno ng malalalim na sugat. Ang kanyang pahinga ay halos hindi na maramdaman. Ina, sigaw ni Sarah, tumatakbo palapit. Nawawalan na siya ng dugo, sabi ni Lolo Cadio. Ang masugat na galing sa isang sigbin ay lason sa kanilang uri. Hindi siya magtatagal. Gawin niyo ang lahat, pakiusap ni Tessa. Ang naluha ay dumadaloy na sa kanyang napisngi. Lolo,
Wala na po bang lunas? Umiling si Lolo Kadyo. Wala sa aking mahalaman. Ang lunas ay dapat magmula sa sarili nilang dugo. Tumingin si Sarah sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Lolo Kadyo, pagkatapos ay kay Tessa. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang nga matang bata pangunit puno ng pag-unawa. May paraan, bulong ni Sarah. Ang unang masalita na narinig ni Tessa mula sa kanya na mas mahaba sa isang pante. Lumuhod siya sa tabingang kanyang ina. Dahan-dahan niyakap niya ito. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na nakpatigil sa paginga ni Tessa. Yumuko si Sarah at idinikit ang kanyang mga labisalik ng kanyang ina. Ngunit hindi ito isang ordinaryong halik. Ang kanyang makanintit ay bahagyang humaba. Kumagat siya, hindi isang kagat ng pag-atake, kundi isang kagat na maingat at kontrolado. Nakita ni Tessa ang bahagyang pagdaloing dugo, hindi mula kay Fina, kundi papunta kay Fina. Ibinibigay ni Sarah ang sarili niyang lakas, ang sarili niyang esensya sa kanyang ina. Isang pagsasalin ng buhay na labag sa lahat ng batas ng kalikasan. Isang halik ng pagtatapos sa kanilang dating buhay at simulang bago. Nagsimulang bumalik ang kulay sa mukha ni Fina. Ang kanyang pahinga ay unti-unting lumalim. Ang sugat ay hindi na hilom, ngunit ang lason ay tila nawawala. Humiga si Sarah sa tabing ang kanyang ina. Pagod na pagod, ngunit ang kanyang misyon ay tapos na. Si Fina ay mabubuhay. Sa gitna ng pagkawasak, sa gitna ng dugo at abo, si Tessa ay napatingin sa paligid kay Lolo Kadyo na tahimik na nagdarasal, kay Leo na sa wakas ay tumayo at lumapit sa kanya. At sa mag-inang aswang na nagligtas sa isa't isa sa paraang sila lang ang nakakaalam. Ang laban ay tapos na, ngunit alam ni Tessa habang niyayakap niya si Leo na ang napaklat ng gabing iyon ay mananatili sa kanila magpakailanman. Lumipas ang ilang linggo, ang araw ay muling sumikat ng payapa sa baryo San Lazaro. Ang nasirang pinto ng kainan ni Tessa ay napalitan ng bago. Ang mabasak na bintana ay may mga bagong salamin. Ang manawasa na mesa at silya ay unti-unting napapalitan. Kung titignan mula sa labas, para bang isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang mga paklat ay naroon. Ang pagkamatay ni Mang Berto ay ikinagulat ng baryo. Ang opisyal na kuwento na pinakalat ni Lolo Kadyo ay inatake itong isang kawan ng naligaw na aso. Ilan lang ang nagduda. Karamihan ay masaya nang tanggapin ang simpleng paliwanag. Mas madaling tanggapin ang nga asong ligaw kaysa sa katotohanang may mga halimaw na naglalakad sa kanilang kalagitnaan. Si Lolo Kadyo ay pumanaw ng payapa sa kanyang tulugan isang linggo pagkatapos ng laban. Sabi ng ilan, dahil nasa katandaan, ngunit alam ni Tessa ang toto. Ibinigay ngang matanda ang lahat ng natitira niyang lakas para protektahan sila nung gabing iyon. Bago ito mamatay, ibinilin niya kay Tessa ang kanyang hardin at ang mga lihim nito. Ituloy mo ang pagbabantay, sabi ngang matanda. Si Fina at Sarah ay nanatili. Hindi na sila nga empleyado o nga bisita. Sila ay pamilya. Si Fina ay nagpapagaling pa. Ang mapisikal na sugat ay nagilom na, ngunit may isang bagong uri ngang pagod sa kanyang mamata. Ang halik ni Sarah ay naglitas sa kanya. Ngunit tila may kinuha rin itong kapalit isang bahaging ang kanyang kabangisan, isang bahaging ang kanyang pagiging mandirigma.
Si Sarah naman ay nagbago. Hindi na siya ang tahimik na batang laging nakayuko. Mayroon na siyang kumpiyansa, isang katahimikan na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaalaman. Ang mata niya ay tila mas matanda na. Madalas silang maglaro ni Leo, ngunit ngayon, si Sarah na ang laging nagiging taya, ang taga-pagbantay. Ang kainan ay muling nagbukas. Ang nga tao ay unti-unting bumalik. Hinahanap ang lasang ng adobong itim. Ngunit ang adobong itim ay wala na sa menu. Wala na po yung sangkap, ang laging paliwanag ni Fina. Isang paliwanag na toto sa maraming paraan. Sa halip, may mga bagong putahe, masimpleng sinigang, nilaga, at pritong isda, mapakaing pampamilya. Masarap pa rin, ngunit wala na ang kakaibang mahika, ang kakaibang pangakit. Ang negosyo ay hindi na kasing lakas ng dati, pero sapat na. Para kay Tessa, ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa kita. Isang gabi, pagkatapos magsara, habang naghahanda silang hapunan, napansin ni Tessa na nakatingin si Fina sa isang piraso ng sariwang atay ng baka sa sangkalan. Nakita ni Tessa ang isang pamilya na kislap sa mga mata nito, ang kislap ng uhaw, ang kislap ng lumang pagkataw. Lumapit si Tessa. Kumuha siya ng isang maliit na piraso, inilagay sa isang platito at itinulak ito palapit kay Fina. Okay lang, bulong ni Tessa. Walang huhusga dito. Nag-aalinlangan si Fina, pagkatapos ay dahan-dahang kinuha ang hilaw na atay. Hindi na niya ito kinain ng may kabangisan. Kinain niya ito ng dahan-dahan, na parang isang gamot na kailangan niyang inumin para mabuhay. Ang lahat ay tila bumabalik sa isang bagong uri ng normalidad. Isang normalidad kung saan ang mga tao at aswang ay nagsasalo sa isang bubong. Isang normalidad kung saan ang pag-ibig at pag-unawa ay mas malakas kaysa sa anumang sumpa. Isang gabi, huli na namang natapos si Tessa sa pagliligpit. Pagod, pumasok siya sa kusina para uminom ng tubig. Ang ilaw ay patay, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. At doon, sa sulok, may nakita siyang isang anino. Ang kanyang puso ay biglang kumabog, isang reaksyon na dalang trauma. Ngunit hindi ito isang halimaw. Si Leo, ang kanyang anak, ay nakaupo sa sahig. Nakatalikot sa kanya, mayroon siyang ginagawa. Leo, anak, anong ginagawa mo diyan? Gabi na, mahinang sabi ni Tessa. Hindi lumingon si Leo. Ngunit narinig ni Tessa ang isang tunog. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tunog na dapat ay kasama ng namatay ni Paulo, ang tunog ng pangya. Malutong, basa. Dahan-dahang lumapit si Tessa. Ang bawat hiblang kanyang katawan ay sumisigang babala. Nang nasa likuran na siya na anak, nakita niya kung ano ang nasa sahig. Isang piraso ng hilaw na karne, isang steak na nakalimutan niyang ilagay sa freezer kanina. At si Leo ay kumakain nito. Hilaw. Leo, bulong ni Tessa. Ang boses ay halos hindi marinig. Dahan-dahan, lumingon ang kanyang anak. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Isang ngiti na punong pagmamahal. Ngunit sa gilid ng kanyang labi, may isang manipis na guhit ng dugo. Mommy, sabi ng bata. Ang boses ay inosente pa rin. Ang sarap po pala nito. Habang nakatitik si Tessa sa kanyang anak, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, sa isang saklit na mas mabilis pa sa isang tibok ng puso, nanumpas siya. Nanumpas siyang nakita niya itong muli. Isang bahagyang kislap sa mga mata ang kanyang anak, isang napakaliit,
halos hindi mapansing kislap ng kulay pula. Ang kuwentong San Lazaro ay maring tapos na, ngunit para kay Tessa, ang tunay na King Deer ay ngayon palang magsisimula.